Good morning mga viewers and subscribers. Magluluto ako ng mechadong manok. Binabat ko siya sa kalamansi, toyo, pamintang buo, at kamatis. Inalis ko yung buto ng kamatis. Ngayon ikikisa ko siya sa bawang, sibuyas. Lalagyan ko ng carrots, saka itong mga apat na kulay ng red bell peppers. Ayan, kailangan natin ng mantika. Ganito ako maglagay ng mantika sa kawali. Gamit ko to para hindi kaagad nabubuhos. Yan, mga isang taka lang. Sa pagpiprito naman ng patatas, ganyan lang. Huwag masyadong marami para walang masyadong natitira. Bago mantika ang ginagamit nyo. Ngayon, ginagamitan ko siya ng daliri. Kailangan malinis ang kamay nyo para hindi dumidikit at hindi mahirap linisin ang inyong mga cooking pot. Saka hindi didikit yung luluto nyo. Iinitin nyo muna siya bago nyo ilagay ang bawang. Kasi lahat ng mga ingredients na yan, galing yan sa lupa. May matira man, edi mamamatay na siya yung mga mikrobyo. Hindi sasakit yung tiyan nyo. Ngayon, ito naman, bibiyakin ko na kasi masarap pag pinipirito sa mechado. Mag-mechado kayong baka, kahit anong karne, baboy. Masarap yung pinipirito nyo ang patatas. Pwedeng malalaki, pwedeng 3 hiwa ito. Para madaling bilingin, ginawa ko lang 4. Ngayon, minsan may makikita kayong mga may itim na ganyan. Alisin nyo lang. O kaya mga spot sa labas. Mas safe. Kasi syempre galing lahat yan sa lupa. O, pag inaalis nyo yan, hindi kayo tataba. Syempre. Yung iba kasi hindi gaano naluluto ng mahusay. Mahilaw-hilaw pa. Kulo ang mantika dapat pag nagpiprito para hindi didikit. Tapos adjust nyo na lang yung pwede yung hinaan ng bahagya para hindi tatalsik ang kaya lang kailangan nyo ng may takip pag nagpiprito. Nahandaan nyo yung takip para hindi kayo mapasok. Nagluluto kasi ako ng tinolang manok. Titignan ko kung malambot na yung sayote. Kasi pa sayote sa patatas matagal. So, pwede ko na itong ilagay sa tinola ko. Yung dahon ng habang napapakulo ako ng panluto sa mechado, meron akong tinolang naluluto. Off ko muna kasi hindi ko kayang pagsabay-sabayin yan. Minarinate ko yung manok sa loob ng isang araw. Pwede din na maikli. 4 hours pwede. Ingatan nyo yan. Lalagay sa gilid para hindi masunggo. Pinagmumula ng sunog yan. Mga bata, huwag pahintulutan na magluto. Ang pagluluto sa mga adult, pwede lang silang manood para natututuhan nila ang pagluluto. Kaya yan, mabilis masunog ang bawang. Kasi malakas ang apoy. Tatagilid na ganyan. Kung mga bata, tinagilid, sunog pati yung mga bata. Kasi nagmumukhang parang langaw pag nasunog ang bawang. Mukhang langaw. Lagay nyo na ang sibuyas. Ba't pula ang ginagamit ko sa mechado? Malinamnam kasi pag pula sa mechado. Mga ibang putahe pwede ibang kulay. Pero sa mechado, kailangan pulang
pulang sibuyas. Chinek ko lang baka kasi naka-off. Minsan kasi ay nako, nasayang yung isa kong video, hindi pala naka-on. At huwag kayo masyadong magkukumarat na mag-vlog. Kagaya ko, mahigit 500 na video ko. 303 pa lang ata ang aking subscribers. Mga nakakalimutan ata o hindi pa marunong na at wala pa silang Google's account, magpaturo. Kasi kailangan nyo rin yun. Wala pag may Google's account kayo, makapagko-comment kayo sa mga paborito yung vloggers. Let's say, may nakita kayong ahas sa lugar nyo, matatawagan nyo yung mga marurunong manghuli ng ahas na talaga namang nakakahuli. Kasi kung intayin nyo, saka ipagbibigay alam nyo rin sa mga nanunungkulan na sila ang tumawag sa mga manghuhuli ng ahas para sila na rin ang susundo. Total naman, may budget ang gobyerno sa mga mamamayan. Huwag kayong magsawalang imik na kung inaahas na kayo dyan. Ngayon, pwede nyo rin na hingan ng tulong yung mga mayayamang vloggers na sila na ang sumagot ng hatid sundo. Ngayon, yung mga drivers naman na sa Manila na nagrarally, yun ang kunin nyo para kumita sila ng part-time job kaysa magsitikan sila sa Manila para may chance naman silang umasenso. Kawawa sila. Isipin nyo, kagaya namin, kaya lang wala pa akong kita sa YouTube dahil wala nga akong masyadong subscribers. Hindi ko pa nakukuha ang required amount kaya wala akong sweldo. Pero maraming mga sikat na artistang vlogger, mga pinanonood ko, mga harabas, mayayaman yan. Doon kayo lalapit, mga kabugto, mga fishing brothers sa Oriental Mindoro. Hingi kayo tulong. Mga sikat na artista kagaya ni Vice Ganda, mga may-ari ng mayayamang kumpanya, restaurant. Tutulong kayo sa mga driver sa Pilipinas. Mga napakinabangan natin yan na tayo mga nag-aaral pa. Dapat nga dyan bigyan sila ng pensyon pag mga nagsiedad. Dahil simula pa ng kahit kayo yung kumukuha pa kahit nag-aaral kayo na wala kayong mga nanunungkulan na wala pa kayong mga magagandang sasakyan o sumakay din kayo sa mga jeep na pampasaheros. Kailangan tinutulungan nyo yan mga pag nagkasing edad dyan, mga nagkasakit, bibigyan niya ng tulong ng mga DSWD. May mga matatanggap na malaki-laki sa SS yung mga yan. Mga isipin mo singhutin nila yung pollution sa Maynila balik para ihatid sundo ang mga estudyante na pag nakagraduate ay nagiging nurse, doktor, mga boksingero, mga ganun, mga kita na ganun, mga artista, mga seniors ang yayaman. O huwag kayong magsawa na paghingi ng tulong donasyon. Tutulungan nyo yung mga divers. Tingnan nyo yung mga kalagayan nila, saan sila nakatira, anong kinabubuhay ng mga asawa. O kailangan dyan din mismo ang tulong para hindi kayo mga naloloko. Tingnan nyo yung mga nababalita sa TV, nakakaawa, TV Patrol.
Isipin nyo ba na yan sa TV Patrol, yung sa Milan, 2 matanda niloko. So, kalahating milyon ang ginamit na placement fee. 2 yung, tapos sa bagong news naman, 2 rin yung in-interview. Malakihan ng mga binibigay na placement fee para sila ma-petition nila yung mahal nila sa buhay sa Pilipinas. Naloko. Ayun, set. Isipin mo yung nagkanda kuba-kuba sa paghahanap buhay yung mga matatanda, niloloko lang, kapwa Pilipino, 2 agency, Alpha, saka kalimutan ko yung isa. Ay, mali iyon. Gusto yung yumaman sa niloloko niyo yung kapwa niyo. Mali yun, yung gagawin niyo. Ngayon, yung pagka yun nagmulta, yung napagmultahan nun, ibalik doon sa mga naloko para hindi naman lalabas na kasabwat ang mga nanunungkulan. Malalaki ang kita ng mga nanunungkulan. Sapat lang na ngayong Pasko mamigay kayo ng pang-grocery ng mga driver. Sus Mariosep, tatanungin nyo kung magkano ang boundary ng mga iyan. Huwag nyo nang intayin na mamalimos pa sa inyo ang mga kapwa nyo Pilipino. Dapat ipakikita nyo na naglilingkod kayo. Pati mga scammers sa pag-organize ng napanood ko rin sa balita. Milyon ang hinihingi sa mga organizer. Pagdating sa singilan ng kinita, magkano ang natanggap nila o nire-report din yan. Kung nabalik yung pinakangakong kinita, marami rin atang naloko. Hindi lang pala doktor ang napepeki ngayon, pati yung mga dentista, na peking dentista na nagpa-practice, hindi lang pala mga peking dentista ang lumalabas, pati lawyer, may mga naloloko na rin. 19 million naloko. Maasang aayusin yung pag-transfer ng titulo ng lupa, kaya kayo mag-iingat kayo. Bakit gusto nyo yung naloloko kayo? Sa pagbabasa ng Biblia, papaliwanag doon bakit naglililindol, kasi hindi nagkakaloob ng bahagi ng kinikita nyo sa mga simbahan, kaya kayo nililindol. Ganun. Ngayon, sino ba yung mga exempted? Sino yung exempted na pwedeng hindi magbigay ng ikapo sa simbahang Katoliko? Yung mga nagnanakaw, exempted yan. Yung mga binebenta yung kaluluwa nila, prostitution, exempted yan. Ayaw kasi ni Jesus na nag-aambag kayo na galing sa masasama. Nakasulat din sa Bible yun. Yung mga nanloloko, kagaya mga scammer na nanloloko ng kapwa, yung mga travel agency, exempted kayo. Hindi kayo dapat nagkakaloob ng ikapo sa simbahan kung galing sa masasama, kaya lumilindol. Yun. Kaya may yung kahit maliit lang galing sa malinis na pamamamaraan, hindi sa panloloko ng kapwa. Nakakahiya yun na maging sikat kayo sa panloloko. Aanin nyo ba yung pera? Kagaya ng itlog, yung mga pumuputok ko, nagkapasabog ng mga bomba sa saan bansa. Siyempre, ang mundo natin bilog. Ang itlog kasi pag biniyak mo, nabibiyak. Ganun din ang mundo pag lagi kayong nagpapasabog ng mga kung ano-anong pasabog, kahit na bomba.
Kagaya ng mga nagdidinamita, inaabuso nila ang mga isda. Makahuli lang ng marami, ang katwiran niya wala silang pinag-aralan. Humingi kayo ng tulong dun sa mga vlogger malapit sa inyo, mga umasenso sila nang hindi gumamit ng dinamita. Masama yun. Sa susunod na generasyon, wala nang makakain na kayo at lahat ng tao na sa paligid nyo kasi inapuran nyo ang pagkuhuli ng isda. Dapat yung sapat lang kakainin, kagaya sabi sa Bible, eat in moderation so you will not get sick. Kahit mag-aral kayo ng food and nutrition, tuturo rin doon ni Joan Balls na kailangan eat well-balanced diet. Well-balanced diet. Balanse. Pag sumobra, talagang magkakasakit kayo. Kagaya niyan, nasobra kayo sa pagluluto, sobrang alat, magkakasakit kayo sa bato. Sobrang tamis ang lagi nyo kinakain, magkakadiabetes kayo. Ganun. Kaya incorporating, kagaya niyan, hinahalo ko tong patatas sa pagluluto, madaling natutunaw ang kinakain. Saka masustansya. Siyempre, mga sinisend sa post ko, kung hindi nyo pa napanood yung mga previous post ko, lagi yung sa description, meron yung ano ba yung sustansya yung makukuha sa patatas, pagkain ng kamote, mga ganun. Nakasulat yun, magbabasa kayo. Kasi pag hindi nyo ugaling magbasa, madali kayong Alzheimer's, makakalimutin. Mahalaga kahit na may edad na. Mahilig magbasa para pag hindi ka agad mag-uulanin. Kagaya niyan. Tingnan nyo ang sira-sira na. Galing sa Baguio yan, sa mines na bibili. Kasi pag nasisira siya. Kasi naiinitan. Kaya yung stick niya, huwag nyo itatapon. Pwede pang tusok sa pagtatanim nyo. Palatandaan na may buto kayo na itinanim. Nahaloin ko naman to. Para yung lasa ng minarinade, na ang tawag ay marinade sa English, pumasok sa manok. Para malinamnam. Ngayon, tatakpan ko ulit. Kukunin ko naman ang mga nalutong patatas. Masarap kasi ang pinirito. Ngayon, kung meron kayong pot holder, yan, igilid nyo lang na ganyan para yung mantika bababa. Kasi nakakabigat din ng tinimpang ang maraming mantika. Yan, tataas yung ganyan. Yung may screen natin na ganyan para tutulo pa yung excess oil. Nakakabigat ng katawan niya, kaya minsan parang lagi kayong napapagod, nahihirapang huminga kasi sobra kayo sa mantika. Ayan. Yan yung french fries. Pag bibili kayo sa McDonald's, sa In-N-Out, din-strain nila yung mga excess cooking oil at nare-reuse nila. Ay, yung iba naman ginagamit sa sasakyan. Hindi ko lang alam kung safe yun. Ngayon, kung nasira yung sasakyan, hindi safe gamitin. Pero yung iba, nagagamit nila yung mga used cooking oil sa pagluluto. Naka-invento rin yung iba ng paraan. Minsan kasi, pag nag-iisip kayo, makakaroon kayo ng mga ideas kung paano kayo makakamenos. Ganon. Gaya nun, naka-invento siya ng kalan na gamit ang used cooking oil. Di ang daming bumili sa kanya. Kahit yung mga kalan na diuling, okay yun.
mga kalandi pa. Dapat